1 week na akong 1 cm, hindi pa lumalabas. Tapos, nung nag-deliver ako ng gabi, ng 23 ng December, naisipan niya tawagan si Ate Ellen. So, iniisip nga namin na nanganak talaga si Ate Ellen ng marami. So, talagang hindi na pinanong. Sabi niya, malapit na yan, dahil mo na yun sa hospital. So, ilang oras pa talaga yung dumaan na hindi pa lumalabas. Kasi nga, 1 cm, matagal pa pala yun. So, akala yung 1 cm, nandun na daw yung ulo ng bata. Yun pala, matagal pala yun. Nasa, di ba, dapat 8, gano'n, pataas. So, talagang yun ang hindi ko makalimutan. At lagi siyang nagtatanong kung kumusta na yung mga anak namin, kung kumusta na kami. At isa pa sa hindi ko makalimutan, nung pumunta si JP sa Singapore para mag-apply ng work. Lagi niya kaming tinitingnan, lagi niya kami talagang chine-check. Tapos dadaanan niya po kami dun sa Kainta para sunduin, pumunta kami ng church. Tapos ihatid din nila kami ni tatay dun sa bahay. Pinapakain niya yung mga anak ko ng mga luto niya, dinadaan niya sa Jollibee. Grabe yung caring talaga na ginawa niya. At kapag nalulungkot, may time na sobrang lungkot si JP doon, talagang siya yung lagi tumatawag, sige na, baka saya ka, ayusin mo yung sarili mo, gano'n. Talagang sobra yung niya, yung pag-care. At higit sa lahat, pure talaga yung puso niya pagdating sa pagtulong. Hindi ko siya nakitaan na natumulong siya na marami siyang sinasabi. Wala siyang gano'n. Lahat ng mga tulong niya, even doon sa mga hindi niya talaga kamag-anak, nakikita mo sincere at talagang totoo. Alam ko na itong point ng time na to na magkasama kami na nag-church, talagang sabi ko nga, God is good na nai-prepare siya ng Panginoon para sa kanyang pagharap sa araw na to ng kanyang kamatayan. Kaya talagang thankful ako sa Panginoon. Salamat sa buhay mo, Ate Ellen, kahit hindi mo na naririnig. Hindi ko pa rin talaga matanggap na wala ka. Yung every Sunday na magkasama tayong kumain, lagi mong tinatanong kung kumusta kami, hindi ka nagkulang ko, at lagi mo talagang iniisip lahat. Kaya thankful kami sa buhay mo. At gusto ka namin pasalamatan. Nung nakita tayo sa hospital, na tinatanong kita kung kumusta ka, sabi mo, akala ko nakalimutan mo na ako. Kasi medyo matagal na hindi kami, parang 4 days na ata siya sa hospital at hindi kami makapunta dahil may pasok po ako. Kaya talagang sabi ko nga, kung yun yung time na kinuha siya ng Panginoon, I think ready na talaga siya. Decided na siya. Pero binigyan pa rin kami ng pagkakataon ng Panginoon na magkita-kita, mag-fellowship, kasama po sa church. Kaya talagang God is good sa buhay niya at talagang hindi siya pinahirapan ng Panginoon.